Nako mga taga-Pasig, no? Mga kapasig, napakainit na ng laban sa Pasig City ngayong 2025 elections. Si Mayor Vico Soto ba ang mananatili sa puso ng mga Pasigenyo o si Sara Diskaya ang magpapabago ng ihip ng hangin? Base sa ulat ng Rappler, maraming tanong tungkol sa kampanya ni Diskaya mula sa kanyang ayuda hanggang sa mga aligasyon ng koneksyon sa lumang politika. Pero teka, totoo kaya ang mga ito o puro clickbait lang? Sumali sa amin sa mga ilang minutong talakayan na puno ng katotohanan, pagsusuri at konting haplos ng katatawanan. Ah, Talagang huwag palagpasin. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell at mag-comment ng Vico o Diskaya para sa susunod nating deep dive. Follow us more, no? Dito sa ating subscribe na 'yan. Ah, Ay nako. Okay mga kapasig, nako po, kung akala nyo tapos na ang drama ng 2025 elections, magkakamali kayo. Ngayon, may bagong chika mula sa Rappler. Bistado raw si Sara Diskaya, pero teka, totoo kaya o isa na namang clickbait para sa views? At si Mayor Vico Soto, sigurado na ba ang panalo o may plot twist pa? Sumali sa akin sa susunod na ilang mga minuto ng katotohanan, pagsusuri, at syempre, konting tawanan. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Kung first time mo rito, pindutin ang subscribe button at i-on ang bell para updated ka sa mga ganitong kwento. Pasig City, mga kaibigan, isa itong lungsod na nagbago mula sa madilim na yugto ng katiwalian tungo sa liwanag ng good governance. Si Vico Soto, sa loob ng 6 na taon, nagbigay ng reforma, zero billing sa ospital, in-city housing para sa informal settlers, at tricycle franchises na libre. Pero heto, na si Sara Diskaya, isang negosyante na may malaking construction company na nangangako ng ayuda at mas malaking proyekto. Ang tanong, reforma ba ang kailangan natin o ayuda ang sagot sa lahat? Ayon sa Rappler, noong April at May 2025, si Diskaya ay may agresibong kampanya, puno ng pamimigay ng ayuda, ID cards at bigas. Pero may catch. May mga aligasyon na konektado siya sa lumang politika ng Eusebio Dynasty. Ano ang totoo? Kung bigas ang basihan ng boto, di sana si Uncle Benz na ang mayor. Pero seryoso, alamin natin ang laman ng mga pangakong ito. Si Vico Soto, 35 years old lang yan, ay parang superhero ng good governance. Alam nyo ba na nang dahil sa kanya, bilyong-bilyong piso ang naipon mula sa pagtigil ng kickbacks sa procurement. Ang perang dating napupunta sa bulsa ng iilan, ngayon ay nasa serbisyo mula sa libreng gamot hanggang sa bagong housing projects. Pero teka, hindi siya perpekto. Sabi ng critics, masyado raw siya focus sa systems kaysa sa instant na tulong. Ano sa tingin ninyo? Mga kapasig, systematic change ba o kailangan natin ng quick fix? I-comment nyo sa baba. Ano ang paborito nyong nagawa ni Vico o may kulang ba sa kanya? Ayon sa datos mula sa Philippine Statistics Authority, ang poverty incidence sa Pasig noong 2023 ay 2.1%. Mas mataas kaysa sa Metro Manila, average na 1.1%. Kaya naman, ang pangako ng ayuda ni Diskaya, bagamat mabango, ay may appeal sa mga nangangailangan. Ngayon pag-usapan natin si Sara Diskaya, siya ay 48 taong gulang, may-ari ng St. Gerard Construction at kilala sa kanyang ayuda campaign. Pero sabi ng Rappler, itong ayuda ay hindi lang basta pagtulong. May kasamang social media offensive, isang analysis mula sa The Nerve, ang nagsasabi ng suporta kay Diskaya sa Facebook ay puno ng fake accounts at coordinated negative campaigning laban kay Vico. At itong ID cards na may kasamang bigas, sabi ni Diskaya, parte raw ito ng kanyang One ID system. Kung manalo, pero teka, parang loyalty card ng convenience store, pero para sa boto. May mga bulong din na konektado si Diskaya sa Eusebio Dynasty. Bagamat paulit-ulit niyang itinanggi ito,
ang kanyang construction company rin ay nasanggot sa kontrobersiya sa mga kontrata ng COMELEC. Ano ang masasabi natin? Legit ba ang intensyon o may ibang agenda? Kung ang politika ay pelikula, si Diskaya ang magaling sa trailer. Puno ng pangako, pero ang tanong, maganda ba ang buong istorya? Ang Rappler, sa kanilang mga ulat ay nagbigay ng spotlight sa kampanya ni Diskaya. Sabi nila, mahigit 1 bilyong piso na ang ginastos niya sa ayuda at publicity hanggang March 2025. Pero mas nakakagulat ang kanyang social media strategy. May mga vloggers na sumusunod sa bawat galaw niya at ang mga suporta raw online ay hindi organic. Unlike kay Vico, anong ibig sabihin nito? Ginagamit ba ang social media para manipulahin ang opinion natin at bakit kailangan ng ganitong klaseng kampanya? Kung totoo namang para sa bayan ang layunin, kung ikaw, no, botante, kung ikaw ang botante, paano mo titignan ang ganitong kampanya? I-comment nyo yan, ha? Ayuda o reforma. Sa huli mga kapasig, no, ang laban na ito ay hindi lang tungkol kina Vico at Diskaya. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng Pasig. Babalik ba tayo sa lumang sistema ng patronage politics kung saan ang boto ay binibili ng ayuda? O itutuloy natin ang reformang sinimulan ni Vico kahit na mas mabagal ang resulta? Ang eleksyon ngayon, 2025, ay isang pagpipilian sa pagitan ng instant gratification at long-term progress. At bilang mga botante, kayo ang magdidesisyon. Sa isang pag-aaral mula sa Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, ang national pride ng mga Pilipino ay madalas na nakabatay sa kultura at tagumpay, hindi sa politika o ekonomiya. Kaya naman, ang mga pangako ng ayuda ay madaling tumitino sa emosyon. Pero ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng mas malalim na pag-iisip. Kung ang politika ay laro ng chess, si Vico ang grandmaster ng strategy. Habang si Diskaya ay ang may magarbong opening move, sino ang mananalo sa endgame. At doon, nagtatapos ang ating ilang mga minutong na paglalakbay sa labad ng Pasig 2025. Si Vico Soto ba ang magpapatuloy ng reforma o si Sara Diskaya ang magdadala ng bagong pamamaraan? Ang sagot ay nasa inyo, mga kapasig. Pero bago kayo magdesisyon, pindutin muna ang subscribe button, i-on ang notification bell, at i-share itong video sa mga kaibigan ninyo. Sabihin nyo sa kanila, napanood ko na, ikaw na ang susunod. Mag-comment din kayo sa baba, Vico o Diskaya. At kung gusto nyo mas maraming ganitong pagsusuri, sabihin nyo lang at gagawin natin ng sequel. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na chika.